Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before, like a mighty army moves the Church of God. Brothers, we are treading where the saints have trod. We are not divided, oh, one body we, one in hope and doctrine, one in charity. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. All the sins established that I hold for true. What the saints believe in, that I believe too. Long as earth endureth, may the faith will hold. Kingdoms, nations, empires, in destruction roll. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Crowns and thrones may perish, kingdoms rise and wane, but the Church of Jesus constant will remain. Gates of hell can never against the Church prevail. We are Christ's own promise, and that cannot fail. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Onward, ye people, join our happy throng. Then with hearts your voices in the triumph song. Glory, land, and honor, one to Christ the King. These through countless ages, men and angels sing. Onward, Christian soldiers, marching as to war. With the cross of Jesus going on before. Mr. Hymn number 77.
glorious love. Let us sing of Jesus and His love. Let us sing of first sons up. Let us sing. Let us sing of Jesus and His love, of the Savior who died on Calvary. Tell the world about the things above, and the wonderful grace that makes us free. Sing of His love, glorious love, and the wonderful grace that made you free. Sing of His love, glorious love, He will love you through all eternity. Sing the praise of Him who is our friend. He is pleading our cause before the throne. He will go with us until the end, and He never will leave us all alone. Sing of His love, glorious love, and the wonderful grace that made you free. Sing of His love, glorious love, He will love you through all eternity. How we ought to love His friend divine, and be faithful in service every day, running on with patience all the time. He has promised to bless us all the way. Sing of His love, glorious love, and the wonderful grace that made you free. Sing of His love, glorious love, He will love you through all eternity. For our next song po, please turn on hymn number 381. O love that will not let me go. First hands up, ready now, sing. Oh Lord, that will not let me go. I rest my weary soul in Thee. I give Thee back the life I owe. That in Thy ocean depths its flow may reach
this or hymn number 174. So about 340, number 340. 340. Near my God to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer, first songs up. Ready now, sing. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though it be across narrow wasted sea. Still, oh, my soul shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Though like the wanderer, the sun gone down, darkness be o'er me, my restless soul. Yea, my dreams shall be nearer, my God, to thee. Nearer, my God, to thee. Nearer to thee. Let the weight of fear stand unto them. Oh, that thou sendest me in mercy given. Angels to bear on me, nearer, my
You heard the word of God po sa mga ganito na may call Pastor, Elder Jun. Okay, good morning mga kapatid. Buksan natin sa First Chronicles chapter 15. First Chronicles chapter 15. Mga bata, kinig ha, maingay. First Chronicles chapter 15, as we have read kanina, no? This chapter speaks of the okay, so let me read first verse 2 and 12 to 15. You may just follow, no? Sabi sa verse 2, then David said, none ought to carry the ark of God but the Levites. For them hath the Lord chosen to carry the ark of God and to minister unto him forever. Verse 12, and said unto them, ye are the chief of the fathers of the Levites. Sanctify yourselves, both ye and your brethren, that ye may bring up the ark of the Lord of God, the Lord God of Israel, unto the place that I have prepared for it. For because ye did it not at the first, the Lord our God made a breach upon us, for that we sought him not after the due order. So the priests and the Levites sanctified themselves to bring up the ark of the Lord God of Israel. And the children of the Levites bear the ark of God upon their shoulders with the staves thereon, as Moses commanded according to the word of the Lord. So, yan po, sa nabasa natin, makikita po natin dito yung lesson learned. Okay? Lesson learned, and that lesson came from not doing the due order. Okay? So, makita po natin, ang tema dito ay kung paano po dinala ni David ang Ark of the Covenant doon sa Jerusalem. So, it is from a place kay Obed-Edom, diba? Remember, Uzzah was died because he touched the ark. So makita po natin na nagalit ang Diyos dahil the Ark of the Covenant was not properly handled. Ito po ay hindi na handle ng tama, kaya nagalit ang Panginoon. And from that failure attempt, mula sa pagkabigo na kanya na pagsubok ni King Saul ay ni King David. Sino yung nagsasalita? Sino yung nagsasalita? Yeah. No more talking, ha? So, after the failure of David, there, he learned the lesson. At yun nga, sinabi sa verse 15, no, dito, verse 12. Verse 13. Sabi dito, for because ye did it not at the first, the Lord our God made a breach upon us,
For that we sought not after the due order. So, na-realize po ni David na wala sa tama yung kanilang ginawa. Right? So, saan ba yon? Diba, nabasa natin, napag-aralan natin yung chapter, anong chapter yon? Anong chapter yung time ni David na mali? King's lesson. Ayan, chapter 10. Tama ba? I think chapter 10. So, in chapter 10, dun po yung namatay si Usa. No? So, yan po ay nung time na ginagawa po nila yon, hindi po nila naisip kung ano yung tama. What is in their heart, especially kay David, ay yung kanyang intensyon, yung kanyang eagerness. Di ba? Kaya nga napagsabi natin, pag-aralan natin na good intentions are not enough. Okay? Hindi sapat na maganda lang yung layunin natin. Dapat consider natin kung kalooban ba ng Panginoon. That is the lesson learned. Lesson learned should be doing the will of God according to the order, after the due order. So this chapter highlights David's renewed commitment to do God's work in God's way. Merong God's work na ginagawa ng tao in his own way. Should not be. God's work should be done according to his way. Kaya God's work, God's way. Makikita mo, matigas ang Panginoon pagdating sa mga direct command. Especially kapag meron siyang may-regulate. Naalala nyo, Matthew 28, verse 19 to 20. Yan yung regulative principle na binigay ng Diyos sa iglesia, sa simbahan. Sabi niya doon, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you even unto the end of the age. Kaya, direct command yan. Importante sa Panginoon yan. Importante na sundin yan ng mga tao, ng church. Kaya kung makikita po natin, anyone that violates that ay mayroon pong kaukulang consequences. Pansinin po ninyo yung mga iglesia na hindi nananatili sa aral ng Panginoon. Ano po nangyayari sa kanila? Nawawala po ang kanilang identity. No? Makikita po ninyo yung 7 churches. Marami po siyang mga sita, mga puna doon. At yung isa pa doon talagang nasa labas na ng pintuan ang Panginoon. Di ba? Wala na po siya sa loob ng iglesia. So lesson learned is to do God's work in His way. That's what David's learned. So in this verse, David acknowledged why tragedy and failures happened before. Na-realize po ni David bakit may trahedya, namatay si Uza, at bakit palpak yung kanyang mga plano. Okay? He learned the lesson very well. Kaya nga, by this time, si David, sabi niya sa verse 2, then David said, none ought to carry the ark but the Levites. Walang ibang pwedeng magbuhat ng ark, kundi ang mga Levites. For them had the Lord chosen to carry the ark of God and to minister
unto him forever. Malinaw kay David, he learned the lessons, he was lectured by God, nilekturan siya ng Panginoon na ito ang pamantayan ko. Okay? Kaya mga kapatid, sometimes in our learnings, kailangan nating maka-experience ng mga kabiguan, failures, and sometimes matindi po ang lesson na ito, hard hit kumbaga, 'di ba? Ito kay David, tinamaan siya. Okay, kaya na-realize niya walang ibang pwedeng magbuhat ng art, not our own brilliant way, but God's way. Sabi sa verse 12 and 17, "Ye are the chief of the fathers of the Levite. Sanctify yourselves, both ye and your brethren." So the lesson learned here is only the Levites are authorized to carry the ark, and before doing that, bago po nila dapat gawin, they must sanctify themselves. Okay? Sanctify themselves. So yun po yung sinabi dito, pinagawa ni David. Kayo na mga leaders, sanctify yourselves in your, both ye and your brethren, that ye may bring the ark of the Lord of God of Israel unto the place I have prepared for it. Kasi nga sa verse 13, "For because ye did it not at the first." Kita mo, hindi rin pala nila ginawa, alam naman nila sila yung inauthorize ng Panginoon. Hindi nila ginawa. Okay? It is a corporate failure actually, not only of David. However, since David is the leader, sa kanya bumagsak lahat. Di ba? Yung pagkakamali. Now, lesson learned, after the due order, we can see, number one, the importance of following God's specific instructions. Importante, makikita po natin yung kahalagahan ng pagsunod sa specific na pinag-uutos ng Panginoon. At dito, makikita nga natin, only the Levites were to carry the ark. And it was to be done with poles in their shoulders. Kung paano dapat dinubuhat po nila yun. Diba? Ganun po ang paraan. No ko? So, nandyan yung eagerness kay David, nandyan yung kagustuhan ng mga tao, nandyan yung support nila, nandyan yung kanilang cooperative, yung desires nila. Pero, mahalaga sa Panginoon na eksakto sa kanyang kagustuhan ang gagawin ng kanyang mga tao. Katulad din po yan sa church. Mahalaga po sa kanya ay eksakto yung ginagawa ng simbahan. Hindi lang basta magparami kayo, kundi eksakto. Huwag kang masilaw sa dami ng tao. Marami nga, eager nga, hindi naman sakto ang kanilang panambahan. Waste naman sa Panginoon yan eh. What He needs, what He expects, especially sa worship, ay tama yung pagsambang gagawin natin. Okay? At kahit tama, siyempre, kailangan pa rin sincero. Diba? Hindi mo pwedeng mayroon ka lang kagustuhan, tapos kung ano lang yung gusto mong paraan, hindi ganun. No? Isang halimbawa, kaya nga, masasabi dito, zeal without knowledge or obedience can lead to disaster. Maagap ka, masipag ka, pero wala kang kaalaman o wala kang tamang pagsunod, disaster yun. Diba? And then later, questionin natin ang Panginoon, bakit ganun? Bakit hindi mo tinanggap yung pagsunod namin? No? Mga kapatid, huwag nating baliwalain yung eksaktong kagustuhan ng Diyos. Kaya nga, tayo, ginigiit natin na hindi tayo gumagamit ng anumang instrumento sa pagsamba. Kasi nga, walang specific na inutos na gumamit ka ng musical instruments. Tama? And, not only that,
We can see the pattern. We can see the pattern even from the very person, the Lord Jesus Christ, hindi po siya naggamit ng musical instruments. And He's the one who said, ituro nyo yung tinuro ko. Diba? Teaching them to observe whatsoever I have commanded you. Tingnan mo ang kanyang practice. Tingnan mo ang kanyang pamamaraan. Wala kang makikitang musical instruments. Kaya naninindigan tayo na ang pagsamba at katanggap-tanggap na pagpupuri sa Panginoon ay a cappella way. Dahil po, kung hindi po natin yung gagawin, ay pwede nating ilagay sa walang kabuluhan ang ating pagsamba. Why? Zeal without knowledge can lead to disaster or rejection. Romans chapter 10, verse 2 to 3. Ano ba sabi ni Paul sa kanyang mga kaibigan o mga kakilalang mga Hudyo? Sabi niya, for I bear them witness, record or witness that they have the zeal of God, but not according to knowledge. Meron silang zeal of God sa Romans chapter 10. Yun nga yung pinagpipray niya na iligtas eh. Pinagpipray niya na maligtas yung mga kapwa niya, mga Hudyo, na mayroong zeal of God. Alam niya, He knows. He witnessed them. I bear them witness that they have the zeal of God. May eager sila. But not according to knowledge. But not according to the will of God. No? It is according to their own wisdom. Kaya pinag-pray po yun ni Paul. No? In Proverbs chapter 19, let's take a look. Proverbs chapter 19. Sabi po dito, Proverbs 19, verse 2. Sabi dito, also, that the soul without knowledge, it is not good. He that hasteth with his feet sinneth. Okay? Soul without knowledge is not good. Brethren, zeal without knowledge is not good. Yan po yung lesson learned ni David. Meron siyang alab ng puso na magsamba sa Panginoon. Meron siyang alab ng damdamin na kunin yung Ark of the Covenant. Pero wala siyang kaalaman. Wala siyang tamang kaalaman. Ano nangyari? Disaster. No? Mga kapatid, ganon din yung ating application nito sa buhay po natin. No? Ano bang meron kang alam sa buhay na gusto mong i-apply sa iyong even sa pagsamba mo sa Panginoon, paglingkod mo sa Panginoon. Pero kung mali ang iyong pamamaraan, no, wala din po yan. No? Yan po nangyari kay Uza, nangyari po yan kay Nadab and Abihu. They are serving God. They want to serve God. Pero mali ang kanilang mga pamamaraan. They offer strange fire. Si Uza, gusto niyang may malasakit siya sa Ark of the Covenant, matutumba, hinawakan niya. No? Pero mali. So it leads him disaster. Hosea chapter 4 verse 6, ang sabi doon, my people are destroyed for lack of knowledge. Mga kapatid, if you are serving God, you have to know Him. You have to know His will. If not, you will be disaster. Magiging disastrous po yung ating kalalagayan. Kasi we cannot impress Him with our desires, with our yung zealousness natin. Hindi mo siya mapapahanga sa zealousness mo kung hindi naman tama yung pamamaraan.
Alam niyo, ginagawa ng Panginoon sa mga taong zealous, pero mali ang pananaw, mali ang mga pamamaraan. Pinapadalhan niya ng mga ngaral. Tingnan mo si Cornelius. Si Cornelius, sumasamba siya sa nagpipray siya, pero idolater pa siya. Sumasamba siya sa Diyos-Diyosan. Anong ginawa ng Panginoon? Pinadalhan siya ng mensahero. Ipinadala si Pedro sa kanya. Nung pagdating ni Pedro sa pintuan ni Cornelius, lumuhod si Cornelius. Anong sabi ni Pedro? Kapatid, huwag kang lumuhod. Tao rin akong kagaya mo. Huwag mo akong sambahin. Ganito ang tamang pagsamba. So, that time, ang pag-ibig ng Panginoon sa kay Cornelius ay nagpadala siya ng mensahero. Right? Nagpadala po siya ng magtutuwid. Nagpadala siya ng magtuturo upang itama ang kanyang pagsamba. Maraming worshipers. Maraming eager sumamba. Mas eager pa nga yata sa atin eh. Puntahan niyo yung ibang reliyon, tingnan niyo. Maaga pa sila sa atin. At very formal sila sa loob ng simbahan nila. Di ba? Tahimik nga eh. Yung mga upungan na ganyan, hindi pwede. Talagang discipline. Right? Yung iba nga, naka-uniform pa lahat eh. Naka-puti sila lahat. Basta may naka-coded. Hindi relax. Pero mali yung aral. Matiin natin, matutuwa ang Panginoon. Hindi po. Kaya nga, mga kapatid, natututunan natin ngayon na sa Panginoon mahalaga ang tamang pamamaraan. Okay? Pero, mahalaga rin yung desire, eagerness natin. Tinitingnan kasi ng Panginoon yan. Okay? Hindi po basta ang Panginoon, pwede na yan. Wala na akong makitang tapat eh. Okay na to. Hindi po gano'n. Hindi naman po natatakot ang Panginoon na mawalan ng sasampay. Right? He will impose, He will insist what is right. Because it is Him that is powerful. Kaya sa atin, ng mga pinagpahayagan ng katotohanan at tamang pamamaraan, naway maging naman natin, maging convictions naman natin, na itama natin yung ating mga sarili. Right? Iayon naman natin yung ating katotohanan sa ating pagsamba. Tama? If we believe that we have that true knowledge, it must reflect in our worship. It must reflect in our life. In application. Yung paggalang natin sa Panginoon, dapat nagre-reflect yon sa katuroang alam natin. Not unless hindi pa tayo dumarating sa gano'n. Di ba? So, sabi nga ni Hosea, for my people are destroyed for lack of knowledge. Marami mga distraction na inaabot tayo sa buhay, baka dahil sa ayaw nating alamin kung ano yung tamang paraan. Right? Shh! Hiwalay kayo dito. Kayo dyan. Hiwalay dito. So, second, the importance of spiritual consultation. Mahalaga, natutunan po ni David na dapat mag-consult. Kumonsulta po siya. You know, at first, may mga bugso tayo ng damdamin na pagka naisip natin, bira agad tayo. Tama? Pag pumalpak, discourage. Layo sa Panginoon. Hindi na muna ako magsimba. Sama ng lasa ko, Pasko. Sama ng lasa ko sa nangyari. Masama yung hindi ko maintindihan. Hindi mo na ako magsimba. Talikod sa Panginoon.
Hindi po ganun si David. Nung siya po ay bumagsak, nung siya po ay nag-fail, lumuhod po siya sa Panginoon. Inalam niya kung ano po ang kalooban ng Panginoon. And actually, nag-consult siya. Doon, na-realize niya, mali ang ating pamamaraan. Simula ngayon, only the Levites can carry the ark. Pala naman eh. Diba? Kaya nagalit ang Panginoon sa atin dahil sa umpisa pa lang hindi natin siya sinunod. Brethren, David learned the importance of spiritual consultation. David admit that they didn't consult God, okay, about corrected method, acting of zeal without reverence or proper guidance, no, also nothing. Worship and ministry must align with God's word, not just good intentions. Dapat yung pagsamba, dapat yung pagmiministeryo, naka-align yan sa salita ng Diyos. Hindi lang dahil maganda yung motibo natin. Alam niyo kung bakit sometimes wala tayong maraming programa. Baka nagtataka kayo, wala tayong mga ganito, gano'n. Sa iba, ang daming ganito. But take note, good intentions are not enough. You must align it to the scripture. Kaya dapat tingnan natin na ang pinaka-bottom line dito, naka-align ba ito sa scripture? Di ba? Naka-align ba sa scripture? Hindi ito dahil marami tayong magagandang motibo lang. Kaya kung mayroon kang gustong gawin, mayroon tayong intention, let us consider the Word of God. No? It must be backed up with the Scripture. In John 4, verse 23 to 24, anong sabi ng Panginoon sa mga worshipers? They that worship Him must, yung salitang must, it is prerequisite, it is very important. Sabi nun, must worship Him in spirit and in truth. May gagawin ka, it is backed up with lies, there is behind motives, hindi po yun katanggap-tanggap sa Panginoon. Dapat it must be with spirit and in truth. Diba? Si King Saul, isa na lang halimbawa si King Saul. Maganda yung intention ni King Saul. Yung mga matatabang tupa, handog niya sa Panginoon. In-spare niya yung mga matatabang tupa nung inutusan siyang girahin sa kuha, patayin ang mga Amalekites. Iniwan niya yung magagandang tupa. Anong katwiran ni Saul? To worship God, to offer it to God. Pero, ano ba instruction ng Panginoon? Ang sabi niya, wala kang ititirang buhay. Lahat, bata, matanda, mga hayop, etc., wala kang ititira. Pero, King Saul, disobey God. Ano sabi ng Panginoon? Through Prophet Samuel. Ano sabi ni Prophet Samuel? No? To obey is better than sacrifice. To obey is better than offering. No? Maganda naman intention sumamba. Pero, hindi kasi yun ang tamang gagamitin sa pagsamba. Dapat hindi yung galing sa mga Amalekites, kundi yung galing sa kanila. So, mga kapatid, worship and ministry must align with God's Word.
not just good intentions. Matthew 15, verse 8 to 19. Ano ba sabi dito? Matthew chapter 15, verse 8 to 19. No, these people draw it nigh unto me with their mouth. No, may lumalapit sa kanya na pinupuri ang Panginoon with their mouth and honoreth me with their lips, but their heart is far from me. No? But in vain they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Ayun. May mga tao, makadiyos ko magsalita, pero ang kanilang puso malayo. Alam ng Panginoon yun. Bakit? Karamihan nito, yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. No? Akala mo, pag na talagang makadiyos yung mga sinasabi. But idol worshippers, they teach the commandments of men, the doctrines of men. No, mga kapatid, ganun po yung mga nagtuturo sa maling aral. Di ba? Napaka-religious, pero yung aral ay commandments of men. Eh, sabi ng Panginoon dito, no? Yun nga sabi niya, di ba? Darating ang panahon, may maraming lalapit sa akin, Panginoon, Panginoon. Nagpapalayas din kami ng masamang espiritu sa pangalan mo. Gumagawa rin kami ng mga wonders sa pangalan mo. Anong sabi ng Panginoon? And I will profess unto them, depart from me, ye that work iniquities. Bakit iniquities? Yung ginagawang para sa Panginoon. Bakit iniquities? Kasi nga mali yung pamamaraan. No? Mali yung aral. So, brethren, we can see the importance of spiritual consultation. David, later on, he consulted the Levites. Ginather niya yung mga Levites sa nung magkamali siya, ginather niya, ito pala yung tama. This is what he learned. Kaya, mga kapatid, kapag tayo ay naka-experience o dumaranas ng mga failures, no? One of the best thing to do is to console. Ask spiritual consultation. Di ba? Rather than keep on doing it, trying to figure out by yourself, no? Okay naman, ang Panginoon naman mapagbigay ng kung tatanungin mo talaga ang Panginoon. But then, ganun nga that's one. You ask God, and the Lord will will give you enlightenment through other people. Diba? He uses the brethren, spiritual brethren, your pastor, o kaya yung ibang mga pwedeng makapagbigay sa iyo ng counsel. So, brethren, seek for spiritual consultation. No? Kasi may tendency po na maligaw tayo. Worship and ministry done outside of God's prescribed will, even with good intentions, can result in rejection or judgment. Yung isang pagsamba o isang ministeryo na ginagawa labas sa prescribed will. Pag sabing prescribed will, ito yung kalooban ng Panginoon. Labas diyan, pero iniisip natin para sa Panginoon, no? Even though maganda yung intention, it can result rejection or judgment. No? So, importante po yung tamang pagsamba. Importante po yung order, tamang order. Third, the importance of order in worship and leadership. Sabi ito, the due order. Diba? Sa verse
13. Ang sabi sa verse 13. Because you did it not at first, the Lord our God made a breach upon us, for that we sought Him not after the due order. Okay? The due order refers to God's established way. Ang Panginoon, may mga establisado na siyang paraan. The scripture was written, it was given, and it was established already. Kaya nga sabi, di ba, huwag tayong magdagdag, magbawas. Ibig sabihin, establishado na yun. Hindi mo na pwedeng bawasan, dagdagan. Kaya, hindi tayo naglalagay, nagdadagdag ng musical instrument sa pagsamba. Bakit? Established na eh. Di ba? Established na. The importance of due order. Not just sincerity, but obedience and structure according to divine command. No? In verse 13, 15, David's correction. Makita po natin, tinuwid po ni David yung kanyang mali. Let us not be afraid or wag tayong matakot na ituwid yung ating pagkakamali. No? May mga mali tayo sa buhay. Wag tayong mahiyang ituwid. Di ba? For I acknowledge my transgressions. Di ba? Sabi sa 51:3 hanggang 4 ng Psalms 51:3 to 4 hanggang 10. Makita po natin David acknowledge his failures. Yung kanyang mga kasalanan. Let's read that verse. Psalms 51. No, sabi dito, Psalms 51 verse 4. Against thee only have I sinned, and done this evil in thy sight, that thou mightest be justified when thou speakest, and be clear without judges. Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me. Behold, thou desired truth in inward parts, and an hidden part thou shalt make me to know wisdom. Diba? So verse 10, sabi dito, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. So, brethren, let us see the importance of due order. No? Correction, ibig sabihin yung pagtatama sa maling pamamaraan. No? In James chapter 4, James chapter 4 verse 6, but he giveth more grace, wherefore he said, God resisteth the proud, but giveth grace to the humble. Means, even as leaders or even as children of God, no, we must humble ourselves before Him. Pag nagkamali tayo, tendency kasi mahiya at tumalikod. Hindi po gano'n. Instead, tanggapin and humble. Diba? For God resisted the proud. Kasi yung hiya, shame, tapos iiwas, mawawala. It is a type of pride also. Sabihin, mamalaki ka, ayaw mo magpa-sakop. Kasi ang tama dyan, i-humble mo yung sarili mo. Diba? Tanggapin mo yung mali. May tinatawag na inverted pride.
Dalawang klase yung pride. Isang pride na nangalandakan, gumataas. Isang pride na pabalik. No, patago. Right? Inverted pride. So, God resisted the proud, but giveth grace to the humble. Si David, he humbled himself. He found himself wrong, no? Kaya tinama niya. Bakit? He see the importance of order. He see the importance of God's will. Dapat naman, will ng Panginoon yung masunod. Diba? Will ng Panginoon ang mamalagi, o magwagi. Diba? Ang tawag nito yung pinaka mag-stand. So, great leaders are not perfect, but they are teachable. They must be teachable. They admit their errors, no? Learn from them, no? Make necessary adjustment to align God's will. Maraming mga leaders sa Scripture, they are not perfect, but you can see how they admit their errors. You can see how they submit to God. Kaya nga, nandyan si David, nandyan si Solomon, nandyan si Joseph, nandyan si Abraham, nandyan si Moses, nandyan si Joshua, si Paul. They are great leaders. Let us learn from them. Yung mga mistakes nila and how they amend their ways. Because we can see the importance of order. We can see the importance of God's order. No? Kasi David, pinahalagan niya yung after the due order. No? In conclusion, David learned from his earlier mistake and corrected it by obeying God's instructions. Kinorek niya po yung kanyang maling nagawa. Hindi po siya nagsettle na mali o hindi siya nagsettle na hayaan niya ng ganun. Tinutuwid niya yung kanyang pagkakamali. Ganoon naman tayo mga kapatid. Marami tayong mga pagkakamali sa buhay. Pero sinisikap natin dapat ituwid yun. Huwag natin panindigan yung mali. Ang mahirap dito, mali na, pinaglalaban pa natin sa Panginoon. Instead na mag-humble down tayo, gina-justify pa natin. Yun ang hindi maganda. At yun ang ayaw ng Panginoon yung gano'n. Masama yung ganito, masama yung gano'n. Panginoon, tao lang ako eh. Alam mo yun, ayaw mong baguhin because you're sabi, katwiran mo, tao ka lang. Ayaw mong magsisi dahil ano ka na doon, hindi mo na kayang iwanan. No. We should be able to stand and to correct. Yun ang kalooban ng Panginoon. Diba? So, David learned from his earlier mistakes. He corrected by obeying God's instruction. Tingnan niyo yung prodigal, yung example na lang si Jonah. Mali din si Jonah eh. Sabi ng Panginoon, punta ka ng Nineveh. Iba yung ticket na binili niya. Diba? Sabi, pumunta ka ng Mindanao. Bakit pumunta ka ng Visayas? No? Papunta ka dapat ng Kawad. Bakit papunta ka ng SM? Iba yung sinakyan mo. Okay, nilampasan mo. Diba? Ganon nangyari kay Jonah eh. At then, anong ginawa ng Panginoon? Binalik rin naman siya. Pero, makita natin kay Jonah, saan siya nanalangin? Ha? Nagsisi kasi si Jonah eh. Kung hindi siya nagsisi, tutunawin na siya dun sa balyen na eh. Di ba? Nakahanda na siyang tunawin dun eh. Kasi kinain siya ng balyen na, tutunawin siya doon. Diba? Mabubulok siya dun sa loob eh. Ay nag-pray siya. Kaya niluwa siya.
Tapos, for the second time around, nagbiyahe na ulit siya pupunta ng Nineveh. Hindi naman siya niluwa sa Nineveh. Diba? Umuwi pa rin siya. Tapos nagbiyahe siya. So, huwag niyong baka isip mo, Paso, may okay lang magkamali, may balyena naman. Iba na yung balyena ngayon. Diba? Yung balyenang kumain ka, Jonah, patay na yun. Yung balyenang kakain sa'yo ngayon, hindi niya na alam yung proseso na yun. Nag-iisa lang yung balyena na yun. Kaya huwag mo sabihin, okay lang magkamali ngayon. No? Total, may balyena naman. Ang point dito, brethren, is when we learn that we are wrong, instead na malaki tayo, dapat i-humble down natin sarili natin. Sometimes masakit if we hard hit. Alam mo, tinamaan ka talaga, na-correct ka talaga, diretso, walang preno-preno, diretso, hindi naman ikaw yung pinapatamaan, hindi naman ikaw talaga yung sinasabihan, pero receive na receive mo talaga eh. Kung ikaw ba dinidil ka ng Panginoon diretso, hindi ka ba magpapasalamat na kinukorek ka ng Panginoon? Diba? Salamat niya eh. Si David, ganun eh. Direkta niyang naramdaman na mali yung kanyang ginawa. Kaya binago niya. Bakit? After siya dun sa tamang pagsamba, no? Prodigal son. Di ba? Para marami sa atin, minsan may mga angulo na prodigal. Prodigal son. Di ba? Hanggat may maalwan, ligaya dito, ligaya doon. Pag taggipit na, ayun na, tawag na sa Panginoon. Sisi na. Lord. Diba? Mga kapatid, makita naman natin pag tayo nagsisisi sa mali, ang Panginoon, tinatanggap niya tayo eh. Diba? Yung prodigal son eh. Malayo pa lang siya eh. Yung script niya, ano sabi niya ano yung niready niyang script sa tatay niya? Sabi niya, tay, babalik ako doon sa tatay ko. At sasabihin ko sa tatay ko, tatanggapin niya ako kahit isang serpa. Diba? Pero pagdating niya doon, hindi niya pa nasambit yung script niya, ay binihisan na siya inutos na ng tatay niya na bihisan siya bilang isang anak. Isang pribilehe, isang kalagayan na masigit pa sa servant. Mga kapatid, ganyan tayo kamahal ng Panginoon sa mga panahong gusto nating manumbalik at magsisi sa mga mali nating ginawa. Bakit? Kapag ikaw ay nagsisi, nanumbalik sa Panginoon, ibig sabihin, handa ka nang gawin yung tamang pamamaraan. Handa ka nang gawin yung tamang pagsamba. Okay? So, God doesn't discard people who fail. Yan makita natin. Tama? Hindi niya naman totally tinatapon o binabaliwala yung mga taong mga palya, mga bagsak, nagkakamali. Sino ba dito sa atin yung walang pagkakamali? Wala naman siguro, no? Kapag itong simbahan na to ay naghanap ng mga perfect na tao, wala na si simba dito. Di ba? Wala na eh. Wala na rin mag-preach dito. Baka ako yung unang-unang mawala kung mag-volunteer na wala kasi walang perfect. Tama? But we have a God who doesn't discard imperfect people. Who doesn't discard people who fails. But, brethren, He uses failure as a tool for teaching. Tama? Ginagamit niya yung mga pagkakamali natin, mga kapalpakan natin, para magturo
no, mag-transform and mag-grow. Right? He uses failures to transform, to teach, transform, and grow. That's why, brethren, if you want to be useful before God as an imperfect person, be humble, be teachable, and respect God. Respect God. Alam niyo, with regards to respect, I know we have a basic, meron po tayong basic na kaalaman with regards to respect. And I hope may apply natin yan sa buhay natin. Lalong-lalo na sa Panginoon. Dapat yung paggalang natin sa Panginoon ay mas mataas. At lalong mas dapat. Dahil ang Panginoon, kaya niyang saluksukin, halongkatin yung pinakaibuturan ng ating puso at kaisipan. Hindi niya madadaan sa ating itsura, hindi madadaan sa ating mga mabubulaklak na pananalita, because God can search everything, every aspect of our life. Alam ng Panginoon kung sincere at tama yung ating mga iniisip at motibo. So I hope that even in our heart, in our mind, nandyan yung respeto natin sa Panginoon. Diba? And siyempre, if you have that deep respect in your heart and in your mind, let it reflect your practice, let it reflect your worship to God. Because at the end, it is a win-win for us if we have the Lord's approval. Diba? Sa buhay natin. Panalong-panalo ka kapag nasa iyo ang approval ng Panginoon. Because we gain His favor. Natural, kung sa isang tao na gusto mong makuha yung pabor nila, di ba, ipinapakita mong, itinatrato mo silang maayos. Sino dito yung naghihingi ng pabor tapos binabastos niya yung taong ini-expectan niya na bigyan siya ng favor? Dapat mas lalo sa Panginoon. We have a lot of things to ask for God, from God. Because He has everything. He controls everything. Kung tutuusin mga kapatid, we should exhaust every way, ability, para talagang i-please natin si Lord sa buhay natin. Diba? Alam mo, pag dumating sa punto na ganun yung maturity mo, you will not be distracted by any means around you. Anyway, sa paligid mo. Gusto mo, mag-worship lang sa Panginoon. Diba? So, that you are very magiging conscious ka. Si David, dumating po si David sa punto na yun. Diba? Sabi ni David, one thing have I desired of the Lord, that will I seek after, to inquire, to dwell in His temple and to inquire. Gusto na nga ni David, nandun na siya sa templo ng Panginoon. Diba? Gusto ni David yun. Bakit? Ganon niya nakikita kasarap, kahalaga na kapiling at kasama ang Panginoon. Kaya, ang sabi ng Panginoon, di ba? Whatsoever ye do, whether ye eat or drink, do it for the glory of God. Mean to say that in sa lahat ng ginagawa mo, you always want God to be with you. Diba? Kahit sa mga simple mong ginagawa. It means to say, you will very conscious. Magiging conscious ka. Itong ginagawa ko, teka, hindi yata ito gusto ng Panginoon na.
Di ba? Kahit nagsiselfone ka o kaya nanonood ka, o may pinapanood ka, o may gagawin ka, alam mo, sensitive ka na hindi ka looban ng Panginoon yun. And so you will prevent yourself by being so immersed or ma-immerse ka doon o kaya ma-expose ka doon. Alam mo nang malaswa yun eh. Alam mo nang hindi God glorifying yung ginagawa, tuloy-tuloy mo pa rin. Ibig sabihin, hindi mo mahal ang Panginoon. Tama? Ibig sabihin, wala kang respeto sa Panginoon sa loob mo kapag wala kang drive na iwasan o wag mag-enjoy sa mga ungodly things. Kaya nga, sinasabihan ko yung anak ko, my son, Joseph. Kaya ko, Joseph, ayaw ko na nakikita ka naglalaro. Kasi magaling na siya karutkod ng computer. Ang galing niya na yung laptop. Hindi na nga siya nakatingin sa keyboard, nakaganong-ganon lang siya. Sabi ko, nung bata nga ako, hindi nga marunong Kaya high school na ako, bano pa ako dyan. Siya, ang galing-galing niya. So, sinabihan ko, walang laro. Lumulusot. Pinalo ko minsan. Agulat na lang siya, pinalo ko siya. So, I explained to him the reason. Kasi every time, naglalaro siya, tinatawag mo, mainit ang ulo. Hindi susunod. So, I explained to him why bad for you yung laro. Bakit bad? Kasi, pampalipas oras lang naman to. Wala na iba. Sa iba, okay naman. Pero sabi ko, why bad? Kasi hindi ka polite. Because of that, nagiging bastos ka. Pansinin nyo, observe nyo, if it's really glorifying, hindi talaga siya God glorifying. They are becoming so bastos, impolite, ano pa. So, no for that. If you will not set if you will not set a trigger, di lalakihan nila yon, okay lang. Pero pag tinanong mo, is it God glorifying? Hindi. If we love God, and if we respect God, we will try not to expose or even to normalize it to our children. Because we want them to learn how to respect their God also. Pag na-addict yan, hindi na yan magbabasa ng Bible. Boring ang Bible sa kanila. Right? Hindi nga yan magsisimba kung tutusin eh. Hindi yan magiging excited magsimba, makinig kay pastor. Because they will always ang hungriness nila maglaro o kung ano pa mga issue yan. Mga kapatid, if you cannot contain your children from these things, how can you contain them later on? May mga sarili ng isip yan. Hindi ka na susundin yan. No? Brethren, let us give high respect to God. Because by doing the little things, kasi tinuturuan natin silang rumispeto sa Panginoon. Pero we cannot do that if we first not respectful to God. Hindi lang yan sa laro, even social media, Facebook, whatsoever, YouTube. No? So, mga kapatid, I hope itaas natin yung antas ng pagrespeto sa Panginoon. Kasi yan po yung lesson ni David eh. No? Tama na nga yung feeling niya, tama lahat. Pero, hindi siya pinayagan ng Panginoon. Bakit? God's way, God's word, God's way. Ganun lang kasimple yun. Anong kalooban ng Panginoon, yun ang masusunod. No? Brethren, nasa church tayo at gusto natin samahan tayo ng Panginoon. The church matter should be the one to implement or impose respect to God. So, nawa itaas natin ang
ang trigger sa pagrespeto sa Panginoon. Let's all stand, let us pray. Panginoon, salamat sa umagang ito, salamat sa iyo. Pag-remind muli sa amin, salamat sa lesson na binigay mo sa buhay ni David. Paano kung binigyan mo ng emphasis ang pagsunod sa tamang pamamaraan kung paano ka sambahin, paano ka paglingkuran. Sa oras na ito, patuloy ang aming pagsusumikap at pagsumamo na kami inyong kahabagan at pangunahan palagi sa katanggap-tanggap na pagsamba. Salamat po. Ang lahat na ito ay aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. We were glorified. 576. Ready now.